Hello po, good morning. So, bilang kanina mula po, hindi po na tayo po kayo. Tayo kayo na namin. Panginoon Jesus, Lord, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Nagpapasalamat kami, Lord, sa iyong pagmamahal sa boses sa amin. Salamat, Lord, sa pagkakataon nito na muli narito kami na magsama-sama, Panginoon, na magpuri, mag-aral ng salita at magpasalamat sa iyo. Lord, bigyan niyo nga po sa aming puso ang desire na gawin yung lahat ng bagay na ayon sa iyong kalooban at makakagod, Panginoon, para sa iyo. Lord, na dalangin namin na yung guidance, Panginoon, sa bawat isa. Lord, na ito magturo, magpilala sa aming, Panginoon, kung yung mga bagay na kailangan namin gawin, sa mga maawit, yung ito, Panginoon, hindi sa aming pastor. Lord, sa aming mga kasama, ingatan niyo nga po sila. Nung ay makita namin, makita ng bawat isa ang kahalagahan, Panginoon, ng araw na ito na para sa ilang, Panginoon. Hindi, hindi kami ng sa aming mga pagkakamali, Lord, patawarin na po kami. Patawarin kami, Lord, alam namin, Lord, na maraming bagay kami nagagawa mali, maraming bagay kami na hindi nagagawa pa ngayon na hindi ayon sa iyong kalooban. Kaya, Lord, hayaan mo, Lord, na patawarin niyo nga po kami, Lord, upang magawa namin yung the best, Panginoon, at ikulit pagkamba sa iyo. Hindi sinasaway namin ang mga gawa ng kaaway, na alam namin, Lord, na magtatago pa yung gawa nito dahil alam namin na nawaan ng Espiritu siyang mamusama ka lang namin. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng bagay na binibigay. Gawin na mapurihan, may taas ang pangalan sa bagong ito. Mga dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Hindi ka po tayo pamunin natin mga doon. Hallelujah. Pagkakataon natin sa Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo magkawitan, kaway-kawayan po natin yung mga katabihan.
gusto ika'y maranasan. Ang tinis mo'y aking inaasan. Pagkat sa'yo walang katapuan, tunay na kagalakan. Nais ko ika'y maranasan. Ibig ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon ka sa kailanman.
Panginoon po sa napakagandang awitan. So, parang sarap no? Ganda ng so ngayon po, alam na nila. So, pag-pray po natin yung mga bata, kaya tawagan po sila dito. So, iwan po natin makamay sa mga batang ito. Hindi itatapos natin sila sa Panginoon, tayo nagpapasalamat. Panginoon Jesus, alam namin Lord na kung gaano mo kumahal mga batang ito. Nagpapasalamat kami Lord sa lahat ng bagay na ginagawa niyo sa kanila. Hinihiling namin Panginoon ng patuloy na pag-iingat at guidance sa kanila Lord. At alam namin din Lord na gagamitin mo ang bawat sa amin bilang na mga magulang at guardian para mapalaki ang mga batang ito ng iba na pagkatapos sa iyo. Gamitin niyo nga po kami Lord upang mag-guide sila, upang ma-provide ang kanilang mga pangailangan. Salamat Lord dahil sa kanilang mga edad Lord na naririto sila. At alam namin Lord na sa bawat araw na magkakaroon ka ng Panginoon sa kanilang buhay na ito ang patuloy na upurihan. Kaya Lord, patuloy na i-bless ng bawat isa na rito, hindi mga bata na wala rito pang pagpalay ng bawat isa. Muli Lord, tinataas namin sila sa iyo, nagpapasalamat kami, pamdalan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po tayo sa ating operatory, nilig po na tayo po yung kumikit, magpasalamat sa lahat ng biyaya. Ama, napakabuti mo sa bawat sa amin. Sa pagkakataong ito, Lord, na dalangin namin na ito ang patuloy na humipo sa aming mga puso. Magkaroon kami ng kagalakan at kasiyahan sa pagbibigay para sa iyo. Pagpalayan ng bawat isa, gawin bawat sa ating mga likom. Ito ay alam namin, Lord, na gagamitin lamang para sa katataas kami ng pangalan. Salamat dahil, Lord, salamat Panginoon dahil sa lahat ng bagay sa aming buhay. Tunay na napakabuti mo. Kung ano ay mga pangailangan, ikaw ang nagbibigay. Kaya Lord, naway magpapala namin itong puli sa pamagitan ng pagbibigay para sa iyo. Nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya, pamamitan namin sa pangalan ng Jesus. Amen. So sa ating pong mga announcements, kung meron po tayong mga suggestion, palagi naman po ito na babanggit, meron mga request, appreciation, pwede po tayo mag-email. Yung ating email po is yupokeos@evangelicalchurch@gmail.com. Yung ating group, yung PC Poking Magaganda, sa ating pong PC. Okay, sa ating Facebook, meron din po tayong Facebook page, yung PC Pateros Evangelical Church. At meron po tayong birthday celebrants from September, September na po, September 1 na. Yan. 1 to 7, 2024. Pati pa ang kakapunin na diriwan ng mga arawan. Unang-una po dyan, yan, si Daniel. Diriwan. Si Purisima Sarson. Si Fredel. Dona. Bakit? Si Melina Del Cruz. Meron po si Martes Sora. Si Lynn Raimundo. September 7 si Saint Ponce. Wala na po. Birthday po muna sa ating mga kapatid. Tingnan po, no? Napakabuti ng Panginoon. Sino pa rin yung maraming panalangin? Maraming panalangin. Maraming tayong request. Maraming tayong mga nilalapit sa ating Panginoon. At sino naman dito yung na-experience ng himala? Yan. So marami pong na dumaan sa buhay po natin na himala po, sabi nga. Kasi po meron po daw po isang bata. Yan. Ngayon itong batang ito, nangarap na matuwa ng bike. So nag-iipon siya, sabi natin mga 7 years old to 10. So nag-iipon siya para magkaroon siya ng bike. Pero yung nanay po niya is may sakit. At sabi nga ng doktor, dumating yung time, sabi nga, sinabi sa kanya na ang makakagamot na lang sa kanyang nanay ay himala. Opo. So itong bata nito dahil, yan may bata po siya, dinala po niya yung pera niya sa isang butika. At nagtanong siya doon, meron po ba kayong himala? Ito po yung pera ko, bibili ko po sana ito ng bike. Kaya lang po, dahil po may sakit ang aking nanay, at sabi po ng doktor, himala lang daw po yung mga pagpapagaling sa kanya. Kaya nandito po ako, nagtatanong po ako sa inyo, meron po ba kayong gamot na himala para po sa nanay ko? So, nagulat yung pharmacist dun sa butika. At sinabi niya, wala kaming himala dito. Pero kung gusto mo na himala,
merong church dyan sa tapat. Pumunta ka doon, sabi nga, mag-pray ka sa ating Panginoon. Tapos sabihin mo yung request mo sa Kanya, at siya lang makasabi, siya lang yung tunay na manggagamot na makapagbibigay ng gamot na himala para sa nanay mo. So, nung marinig ng bata, pumunta siya sa tuwag siya sa kabila, pumunta sa church, at nag-pray siya sa ganito po. So, lumapit po siya doon, at sinabi niya, Panginoon, sabi po sa akin sa kabila, siya pag-pumagsa tayo ng bata. Dito daw po ako makakabili ng himala, at sa inyo lang daw po ako makakahingi ng himala para po sa akin na may sakit na nanay. At pasensya na po kayo kung alam ko na napaka-busy nyo, na maraming nagpe-pray sa inyo, maraming humihingi ng mga bagay sa inyo. Pero Lord, sa pagkakataon ito, sabi niya, tulungan niyo po ang nanay ko na gumaling sa kanyang karamdaman. At sabi nga, wala siyang parang na reply. Pero sabi niya ganito, sabi niya, alam ko po Lord na mahal na mahal niyo po yung nanay niyo. Kaya kung busy po kayo, sa kanya na lang po muna ako magpe-pray. Sabi niya gano'n. So, lumipat po siya at sinabi niya, yun, na nagpe-pray po ako sa anak niyo, ganyan, na humihiling po sana ako ng himala para po sa kagalingan ng nanay ko. Pero medyo busy po yata siya. Sabi niya gano'n. At sabi niya, nakapadaan daw yung isang, sabihin natin yung leader ng church. At nakita niya yung bata na nanalangin. At narinig niya yung request ng bata. So sinabihan siya, kung mananalangin ka, makiusap ka. Yan. Makiusap ka sa Panginoon, sabihin mo lahat ng bagay na request mo, at maniwala ka na ipagkakalob mo ito. So, nakita ng na sabi sa kanya, kuhain mo yung, kasi ginawa niya nilagay niya yung pera niya po ulit dun kasi nga, akala niya, binibili po yung himala. So, sabi sa kanya ng leader doon, kuhain mo na yung pera mo, ihatid kita sa inyo. So, along the way, kinikwento ng bata yung nangyari na pumunta siya sa butika, tapos, yun nga, bumibili siya ng himala. At sinabi rin niya yung sinabi ng doktor sa nanay niya, sa kanya, na wala nang ibang bagay na mga pagpapagaling sa nanay niya kundi himala. So ganoon na lang yung pagnanais ng bata na gumaling yung nanay niya. So along the way, yun po yung nagiging topic nila ng Tapos pagdating po nila sa bahay, pagpasok po ng bata sa kanong leader dun sa bahay, napansin po niya wala po yung nanay niya doon sa higaan. So wala po yung nanay niya doon sa higaan. So nanonood po siya. Naisip po niya baka wala na yung nanay niya. So dinala na sa o saan man. Dahil nga sa karamdaman ito. Pero nagulat po siya nang galing po, sabi nga, galing po sa labas. Yung nanay niya tumapik na, "Oy, kumusta anak? Saan ka galing?" Yung pala yung nanay niya, nandun na sa labas nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Sabi nga, ayos nagbarekas pa yata agad Pero yun sabi ng nanay niya, may pumunta daw dito. May pumunta dito, kaibigan mo daw na doktor. Tapos, binigyan daw siya ng gamot kasi gumaling agad. Tapos at sabi pa, sabihin mo sa kanya, na mahal ko yung nanay ko. So sabi sa kanya ng leader, nakita mo na, nauna pa sa akin ng Panginoon Jesus. So yun nga po, napakaputi po niya. So bawat kahilingan natin, minsan isip natin, wala rin. Kala natin hindi siya sumasagot. Pero yun nga po, sabi nga, nauna na siya. So sa mga request natin, palaging nakikinig siya. Akala natin wala siyang ginagawa, pero ganun siya kabuti. At sabi nga, meron mala, basta tayo naniniwala sa Kanya. Kaya po rin po ang Panginoon. So, i-ready po natin ang mga sarili dahil talaga sabi nga, ngayon ulit, makikita po tayo ng himala sa Panginoon sa pamamagitan ng mga salita.
na dadalhin sa atin ng pastor. Palakpakan po natin Pastor Rodney Castro. Ang pag-usapan po natin sa umaga ay tungkol po sa respeto sa templo. No, kasi kailangan alam po natin itong mga bagay na ito para malaman natin, teka, bakit nga ba ako pumupunta sa templo, sa church? No, sa umaga ito. Pero bago tayo patuloy, tayo muna yung lalapit sa ating Diyos, hindi po tayo ng tulong. Panginoon, salamat dahil ikaw isang Diyos na palaging gumagawa at ipapakita sa amin ang mga himala. Salamat, Panginoon, dahil kahit kailan, hindi mo ipinagkait ang pinakamabuti, pinakamainam sa amin. Kaya sa umaga ito, Panginoon, inaasahan na po namin na ang iyong Santong Espiritu siya magpapaliwanag, magpapaunawa sa amin ng iyong mga salita. Dahil sa galing sa amin, hindi po namin kayang unawain basta ito. Pero sa tulong po ng iyong Espiritu Santo, magiging maliwanag sa amin ang lahat para makita namin ano nga ba ang ibig sabihin ng pagrespeto sa inyong templo. Muli, Panginoon, umaasa po kami na mangyayari lahat ng bagay na ito kasi hindi po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, unang-una po, humihingi po ako ng konting dispensa kasi nung baka hindi po hindi alam ng iba kung bakit wala akong Sunday. No, kasi nandun po kami, umuwi po kami dun sa probinsya. Salamat dahil kahit paano pagdating doon, nakapag-minister naman. No, may gawain din na po. Kasi balak na po natin na magkaroon po ng gawain doon. Hindi ko po alam kung kailan talaga mag-umpisa, pero unti-unti. No, baka mamaya magulat na lang kayo na nandito pa rin ako. Nung alam mo, wala na eh, nandito pa rin ako. So sa mga itong titignan po natin, tinatawag nga pong respeto sa templo. Ipapakita natin dito sa umagang ito, paano nga ba natin nire-respeto yung templo? By the way, ako yung humihingi din ng dispensa kasi hindi ko nagawa itong bagay na ito. Kung natatandaan ninyo, nung siguro, 2020 pa yun, noong nangyari, 2019, na nagawa itong church na ito na parang ginawa po na kalakalan. No? Hihingi po ako ng dispensa kasi matatamaan po ito sa aking topic. So, titingnan po natin, ano bang ginawa ni Jesus para ipakita ang respeto sa templo? No, paano niya pinakita? Paano niya pinaliwanag na dapat meron tayong respeto sa templo? Sa tingin po ninyo, bakit kaya yung mga tao, hindi po dito sa atin kahit sa iba, bakit kapag dumadaan sila, nagkukrus pagdadaan sa templo? Sa tingin po ninyo. Siguro may ibang dahilanan. Yung iba, nagbibigay respeto. Respeto. Yung iba naman, akala sa pamamagitan noon, may ililigtas sila sa mga kapahamakan. Pero isang katunayan doon, nagbibigay sila ng respeto kahit saan church ka magpunta. Pag napadaan ka, nagsasign of the cross, parang respeto doon sa simbahan. Tingnan natin kung ano pong ginawa ng ating Panginoon bilang respeto sa templo. Unang-una, inalis ang kalakalan sa templo. Tingnan po natin yan. Mark 11:15. Pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Ipinagtabuyan niya ang mga nagbebenta at namimili roon at ipinagtataon niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salamin at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Base dyan sa sinasabi niya, dumating kasi yung punto na yung church ay ginagawa ng ibang klaseng business. May nagbebenta roon at may mga tao na nawawala na yung essence ng bakit ba mayroong church. Ano nga ba ang business natin dito sa simbahan? Makikita natin dyan. Ang business natin sa simbahan ay mag-win ng tao dahil natin sa simbahan. Kaya lang, paano natin sila mawiwin kung makita na iba naman ang dahilan kung bakit pupunta sa church ang tao? Yung sinasabi ko po sa inyo na humingi po ako ng paumanin sa inyo kasi nagawa ko po ito. Nagkamali po ako. Kung natatandaan ninyo, kung marami na nakikipin,
Yung gamot na Vitalis ba yun? Vitalis. Basta yung gamot na yung ano dito na pinuro mo, mali po ako doon. Dami ko po, mali po ako doon. Dapat hindi ginawang kalakalan yung loob ng simbahan. Bago mo titingnan, parang maganda naman yun para sa katawan ng tao. Kaya lang, hindi pa rin tama. Bakit? Kasi alam natin, Panginoon, na gawing sentro ng kalakalan yung loob ng simbahan. Kung meron business na meron tayong dapat buksan dito, walang iba kundi yan. Help someone find his way back to God. Dapat yun ang business natin. God's business. Ano yun? Dalhin natin, tulungan natin yung mga tao makabalik sa ating Panginoon. Dapat i-consolidate natin sila. Tulungan natin yung mga tao na magsimula ng panibagong buhay. Yan yung tinatawag po natin servo. Kasi kailangan natin yung tulong ng bawat isa. Kailangan natin na pangalagaan yung kabuhayan ng bawat isa. At sabi niya, i-decide po natin, help someone put order his life. Sino po dito gusto niyo maging maayos ang buhay ng kapitbahay niya? Salamat po sa tatlo. Ulitin ko po. Sino po ito gusto mo maging maayos ang takbo ng buhay ng iyong kasambahay? Di ba lahat tayo? Kung ikaw gusto mo na maging maayos ang buhay mo, siyempre yung kapwa mo dapat nasa isip mo, paano ko kaya matutulungan siya na maiayos ang kanyang buhay? Tama? Parang ganito. Kung tuwing umaga, pagkagising mo pa lang, papasalamat ka na kay Lord. Ginagawa natin yan, di ba? Pagkagising na sa umaga, ay, Lord, mag-ingat. Salamat po, meron pa akong buhay. Ayaw pala kung nagawa yun na ito. Minsan kasi nanaginip ako ng hindi maganda. Tapos nagising ako, tinitignan ko, buhay pa ba ako? Tapos yung makita ko parang ay, buhay pa ako. Pasalamat ako sa Panginoon. So again, kapag nakita ito ng gusto natin ipakita sa ibang tao kung ano yung maganda. Nakakaranas ba tayo ng kagandahan sa buhay? Yung mga kapitbahay natin. Yung kasama natin sa bahay. Yung iba nahihirapan. Di ba? Para rin po kasimple. Ito, simple lang po ito ha. Sino mo dito yung nakakadumi ka ng maayos? Nakakadumi ka ng maayos. Ayan, lahat tayo. Pero alam niyo ba, may mga kapatid tayo na hirap dumuwi. So, ang gagawin mo? Yung siya, kasalanan niyo, takaw niyo eh. Hindi! Di magagawa lang parang sasabihin mo sa kanya, ganito ang gawin mo. Kung meron kang i-recommend ang gawin, i-recommend mo. Kung meron tubig na sinasabi mo, para maging maganda, tuturo mo. Ibig sabihin, gumagawa tayo ng paraan para tulungan natin yung mga tao. Parang kaya yan. Gagawin natin sila dito sa simbahan, dito sa templo, dahil gusto natin makita nila ano ba yung mga bagay na makakatulong sa kanila. Nakakatulong mo ba yung ginagawa natin pagpunta dito sa templo? Nakakatulong ba sa inyo? Kasi kung hindi, tigil lang po natin. Nakakatulong po ba? Nakakatulong. Kung nakakatulong ito, hindi ba dapat ibahagi natin sa iba itong tulong na ito? Hindi ba dapat malaman nakita nila na pag pumunta ka sa templo, meron kang mapupulot. Meron kang magandang makukuha. Meron kang matututunan. Magiging maganda yung takbo ng buhay mo. Tama ba? Sino mo rito naniniwala siya kung ang buhay niya nang pumunta siya sa ating Panginoon? Hindi dito sa simbahan ito ha. Kasi kahit pumunta sa simbahan na ito, kung hindi mo tinatanggap si Kristo, hindi pa rin magbabago buhay mo. Ulitin ko. Hindi ibig sabihin na pupunta ka sa bahay-sambahan nito, kahit sabihin mo pang araw-araw pupunta ka nito, pero kung hindi mo binibigay ang buhay mo kay Kristo, baliwala lahat ng ginagawa mo. Bakit? Kasi si Kristo naman pwede magbago sa atin. At tayo, ginagamit tayo ng instrumento ng Diyos. So, bawat pagpunta natin sa church, dapat makikita natin kung paano nila-respeto yung templo, nasa isip natin, magdadala ako ng tao para makita niya ano ba ang pwedeng mangyari sa kanya kapag nakikinig siya ng salita ng Diyos, kapag siya umaawit sa ating Panginoon. Alam po ba niyo, pagka umaawit tayo sa Panginoon, tuwang-tuwa ang ating amang nasa langit? Dapat alam natin yun, kasi ipapasa din natin sa kanila yun. Para ma-realize nila, parang ganito, yung ginata natin kanina, ang ganda ng ginata natin kanina, di ba? Ina-apply yung ating kaluluwa.
Tinutulungan tayo ma-realize natin yung kabutihan ng Diyos. Di ba? Yung mga pangako ng Diyos, pinangahawakan natin. Alam niyo ba, maraming mga tao nawawala na ng pag-asa? Pero meron tayong pangako na pinangahawakan na binigay ng Diyos sa atin. Tama ba? Sabi mo nga sa katabi mo, ang daming pangako ni Lord. Ang daming pangako ni Lord. Ang kakailanganin na lang natin, panghawakan natin. Gamitin natin ito. Maraming pagkakataon. Hindi na natin naalala yung mga pangako ng Diyos. Pero pag nandito ka, nire-remind tayo na sinabi, nga, dami pa ng pangako ng Diyos. Yung binigyan ng tayo ng extension, itong araw na ito, di ba? Pangako na ng Diyos yan. Yung ginagamit ka ng Diyos na kalakas ka, pangako ng Diyos yan. Kahapon, may dinibigay ko akong isang bahay. Isang bahay na naman nila. Ang laki ng bahay. Ang daming paupahan. Actually, hindi yung bahay. Paupahan nila. Meron na siyang 6 na paupahan, nagkagano naman ang 6 na paupahan. Tapos, nakikita ko tumang-tuwa siya. Sabi ko sa kanya, ang ganda nitong bahay. Ang daming upa. Maraming kita. Kaya lang, ang tanong, pag kumita ka ba, natutuwa kaya si Lord? Of course, matutuwa si Lord. Kaya lang, mas matutuwa si Lord kapag nakita niya yung ating mga resources o yung resources mo, sabi ko sa kanya, ay gagamitin mo para kay Lord. Hindi ko sinasabi pamigay mo yung pera mo. Hindi ko sinasabi gano'n. Pero gamitin mo yan. Paano paraan? Lahat ng uupa dito, siguraduhin mo, makakakilala sa Panginoon. Lahat ng uupa na ito, siguraduhin mo, na magkakaroon ng takot sa Diyos. Tapos sinabi niya sa akin, oo nga, Pastor, bakit? Kasi yung uupa rito parang ang gulo ng buhay. Sabi niya, ang gulo ng buhay kasi parang hindi niya alam na parang transgender. Hindi niya alam, ang dami ng foreigner pumupunta. So, ang gulo. Tapos sabi ko nga sa kanya, tingnan mo. Kaya nga dapat kung tutuusin ako, yung bawat si Alin na palapag yung bawat pa dyan, siguraduhin mo meron kang iniiwan na Bible bawat isa. Bakit? Kasi sa pamamagitan nito, magtataka bakit po meron Bible dito? Ano ibig sabihin? Pinapakita lang ng may-ari ng bahay nito ay naitindig, naitayo sa biyaya lang ng ating Panginoon. So sabi niya sa akin, oo nga, Pastor, dapat tinigyan ko ng Bible. Sabi ko sa kanya, hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang maglagay ng Bible sa bawat bahay, sa bawat mga. Bakit? Kasi sa maniwala hindi ka, yung mga tao, tumatanaw ng utang na loob sila pinag-upa mo. So dahil mo upa yan, maniwala ka, malaki ang influence natin sa kanila. Para madala natin sila sa Panginoon. Hindi madala sa church. Madala natin sa Panginoon. Bonus na lang kung pupunta sila dito sa church na ito. Pero sa pinakano, dapat ang lahat ng gagawin natin dito sa church is respeto sa ating Panginoon. Inalis niya yung mga bagay na nagiging lang. Pero bakit gano'n yung attitude? Bakit gano'n yung attitude ng mga Israelita? Tingnan mo natin dito sa Leviticus 5:5-7. Sabi dito, kung magkasala ang sino man sa anumang paraan na banggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan. At upang siya'y mapatawad, maghandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing, inihandog ng pare upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Ngunit kung hindi niya kaya maghandog ng tupa o kambing, magdadala siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati, ang isa'y handog para sa kasalanan, ang isa'y may handog na susunogin. So, kung titingnan natin, kaya pala ginagawa ng mga Israelita itong mga bagay na ito. Kasi, ito rin ay isang paraan para paghingi ng tawad. Kaya lang, nung dumating ng ating Panginoon, pinangaliwan sa kanya, na huwag naman gawin yung parang binababoy ninyo yung simbahan, yung loob ng templo. Bakit? Kasi ang nangyari, nagdumami na yung kalakalan, ang dami na nagtitingnan ng ano, sigurado, ingay nun. Sigurado ingay nun, hindi naman panahon na yun na sarado kagaya rito, may aircon, sigurado bukas yun. Yung habang-habang, may nagsasalita, biglang may gumagano. Di ba pa yung mga tao? Di ba?
ibig ko sabihin, gusto ng Lord talagang bigyan ng respeto ang templo. Ganun lang po kasi yun. Kaya nga po, kagaya mo sinasabi ko sa inyo kanina, humingi po ako ng tawad dahil nagawa ko ng isang malaking pagkakamali. Hindi ko dapat pinayagan na mayroong ganung okasyon dito, yung magbebenta ng kung ano-ano. Actually, hindi lang pala isang beses, 2 beses ko pa palang nagawa. Dahil alala nyo, nagano ko ng tubig, yung parang mineral water ba yun? Yung may bato-bato. Bakit bato-bato? No? Bato-bato dito. Pero yung parang ng tubig na meron bato-bato, mali. Bakit ko mali? Kasi sabi yung mahal ng temple dapat i-respeto mo. Hindi pang business itong loob ng templo. Ang business natin walang iba kundi yan. Help someone find his way back to God. So kung meron kang dinala rito, dapat yun ang purpose, hindi para dahil para makakakinig ito magbebenta dito. Kikita pa siya. Hindi ganun. Dapat magkaroon po tayo ng respeto. Again, salamat sa Panginoon dahil sigurado naman humingi naman po ako ng tawad sa Lord. At sigurado po kaya ko sa inyo, i-inform ko po kayo para makita na po natin yung mga bagay na dapat po natin gagawin. Actually, yung ginagawa po natin kapag may patay dito, kung tutusin, hindi pinapayagan eh. Sa Biblia, hindi pinapayagan eh. Dapat may iba siyang lugar. Pero ginagawa na lang natin, ina-accommodate natin. Of course, kayo intindihan ng Lord yan. Kaya lang, kung hindi dapat, ang church, kagaya nito sa atin, wala dapat gano'n. Pero ina-accommodate na lang natin yun. Ginagawa po natin. At alam naman ng Lord, maganda yung purpose natin. Bakit? Lahat ng ibubukol dito, magagamit itong church ito, dahil mayroong mga ngaral. Mayroong makikinig. May captive audience ka na para kay Lord. Hindi dahil sa kung ano pa man. Ay, baka kumita yung church. Huwag gawin natin. Pag mayroong horror, bawat gabi, kagaya dun sa ipinuntahan mo. By the way, baka hindi niyo po alam ha, patay na po pala si Pastor Ronald. Baka meron sa inyo pa nakakaalam. Yung dating pastor na kaibigan po natin sa Sako, wala na po siya. No. So, ibig sabihin, sa madalit sabi, dapat ang church, ang templo natin, gagamitin natin para sa ating Panginoon. Pangalawa, na sinabi rito, bigyan mo natin, inalis ang paninda sa templo. 11:16. Pinagbawalan ninyang tumawid sa patio ng templo ang may mga dalang paninda. During those times kasi, yung patio na sinasabi parang talaga niya, doon nagdadaanan yung mga nagtitinda. So nakikita ng mga tao. So yung ibig sabihin, mawawala ka sa focus habang nakikinig ka ng salita. Mawawala ka sa focus sa mga bagay na nakapokus ka na, napupuri ka na, biglang may darating na. Kaya kung isa din na po isipin po ninyo, bakit kaya nakasarado yung mga bintana natin? Dito sa templo. Bakit kaya nakasarado? Wala pa siya para malamig. Yung aircon nilalabas. Pwede. Pero pinakaminisyo kaya natin sinasara yan para hindi tayo mahadlangan o makarinig ng mga ibang bagay habang nandito po tayo sa loob ng templo. Yun po ang main purpose. No? Hindi tayo para hindi makalabas yung aircon. Hindi po yun. Baka man tama rin, siyempre, buksan mo naman yung bintana, pasok yung aircon, baka hindi na tayo malalamigan dito. Pero, ang main reason kaya natin ginagawa yun, kasi para hindi tayo maabala, kundi nakapokus tayo sa ginagawa natin dito sa loob ng templo. Kaya nga, salamat sa Panginoon dahil yung lugar na yan, halimbawa, yung sa parking, halos tapat yan dito sa atin, hindi natin pinapagawa ng paraan yan, ginagawa ng unang bagay lang dyan. Kasi tapat yan ng church dapat mayroong respeto. Kaya salamat dahil ang templo po natin ay matatawag natin napakapalad natin kasi meron tayong ganitong simbahan. Bakit? Kasi marami po sa sakop marami sa sakop nagre-rent lang sila. So kung nagre-rent ka, mayroong limitation ng oras mo. Hindi ka kaya sa atin dito, kahit anong oras tayo matapos dito, walang problema. Sa kanila mayroong oras, may tinakdang oras. Tayo wala. Kaya mapalad tayo. At hindi rin po tayo naglalagay dito ng kung ano dito sa loob ng simbahan bilang respeto. Hindi tayo naglalagay dyan ng mga kung ano ng bagay na parang gagawin na yung simbahan para
anuhan na ng bentahan. Uno. Pangatlo, sabi gano'n dito, letter C, itinuro ang kabanalan ng templo. 11:17, at tinuruan niya ang mga tao ng ganito. Nasa sulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. So kaya pala mayroong templo para mayroong lugar na makakapanalangin tayo ng seryoso. Hindi ko pa sinasabi na sa loob ng bahay ay hindi seryoso. Bakit meron ganito? Kasi para makapanalangin tayo, ipanalangin natin yung bawat isa. Kailangan natin na marinig yung kung ano yung concept ng bawat isa. By the way, mag-ingat po tayo sa ganun. Kung minsan, natatawa ako kasi, minsan nakapanood ako ng spook ba ng Babon ka. Sabi ganun, may cell group. Kaya wala pa napanood yung cell group. Ay, during sa cell group, sabi niya sa, oy mga kapatid, ipag-pray natin si kapatid na ganito. Kasi ang bigat ng problema niya. Sabi naman, ang problema niya, hindi sila magkasundo mag-asawa. Ay, ganun ba? Sabi niya siya, ay, pero kapatid, parang hindi ganun ang nabalitaan ko. Ang nabalitaan ko, hindi sila magkasundo nung kapitbahay nila, kaya pati sila naapektuhan. Ay, hindi, sabi mo niya, hindi yun ang pinag-aawayan nila. So again, ang cell group po, o yung gawa si church, hindi po ito pag-uusapan yung buhay ng may buhay. Sabi mo mas katabi mo, sana hindi ka ganun. Sana hindi tayo ganun. No, hindi natin pag-uusapan yung buhay ng may buhay. Ang business natin dito, again, ano yun? Help someone find his way back to God. Dadalhin natin sila dito sa templo dahil gusto natin mawin sila, makita nila paano ba talaga makakabalik kay Lord. Ano ba? I-consolidate. Help someone start up his new life in Christ. Para makapamuhay para kay Kristo. Hindi mo kani-kanino. Hindi mo kani-kanino. Ano ba? Help someone put order in his life. Nasa order dapat. Parang ganito. Dapat ko bang mag-devotion araw-araw? Salamat po sa anin. Pwede ko. Dapat ko bang magbasa ng Bible araw-araw? Yun po. Yun po yung tinatawag yung help someone put order in his life. Dapat meron tayong time para kay Lord. Kasi ito po yung order. Bakit order? Ano ba sinasabi ng Joshua 1:8? Basahin, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos araw-araw. Hindi sinabi pag Monday o Wednesday o Sunday. Sinabi yun araw-araw. Bakit kaya araw-araw? Kasi gusto ng Lord, magsimula tayo sa Kanya. At sinabi rin niya, araw at gabi. Bakit gabi? Kasi po, pagkatapos ng araw at gabi. Yun lang ba yun? Hindi. Gusto ng Lord, palagi natin ma-order, magsisimula tayo kay Lord, magtatapos tayo kay Lord. Diba? Kasi, parang ganito, bakit mag-uumpisa? Para yung lahat ng gagawin mo sa araw na yan ay nasa order. Para lahat ng gagawin mo sa araw na yan ay maganda yung tatakbuhin. Para sa araw na yan, hindi tayo basta-basta magkakamali. Ang tanong ko po sa inyo, nagkakamali pa ba tayo? Nagkakamali tayo araw-araw. Kasama po ko doon, nagkakamali ako. Kaya lang, ang maganda, kapag ikaw ay may salita ng Diyos, bumabalik ka. Naalala mo, teka, mali pala kung ginagawa ko. Kababasa ko pa lang ito, nag-devotion pa naman ako. Sabi gano'n, huwag kong awayin ang nanay ko. Kababasa mo pa lang. Nagkakaroon na kayo ng misunderstanding ng nanay mo. Gusto mong polo na isuot, blue. Ang nilabahan ng nanay mo at tinayo mo sa iyo, kulay black. Mag-aaway na ba kayo ng dahil doon? Ano sasabihin mo? Teka, naalala ko nga pala, sabi ng Lord, binasa ko, sabi ganun, honor your mother and your father. So ano mangyayari? Titigilan mo. Ikaw na lang ang gagawa ng paraan
ikaw ang mag-a-adjust. Bakit? Alam mo, yung sinasabi ng salita. Pero kung hindi mo nabasa yun, kung hindi mo alam yun, baka tuloy-tuloy na yun. Anong gagawin mo? Baka isumpa mo rin nanay at tatay mo. No, dahil ang paborito mong damit, hindi plinansya, hindi nilabahan. Nangyayari ba yun? Nangyayari yun. Kung yan sabihin natin, napakalit na bagay, saan nagsisimula ang malaki? Sa maliit. Tapos nagbibilang ka pala. Nung nanay ko, sinabi ko, Lunes, ang susot ko, kulay blue. Ang nilabahan, plinansya, puti. Sabi ko, pag Martes, dapat naka-uniforme ako, hindi plinansya. Kung binibilang mo lahat, mabibilang mo lahat. Pero masabi mo sa salita ng Diyos, patawarin mo yung nagkamali sa'yo. Anong sinabi? Lord, di ba may nagtanong? Lord, ilang beses ba patatawarin yung kapatid ko na nagkamali sa akin? Ano sabi ng Lord? 77. Ang tagal, ang dami. Ang tanong mo lang, meron ba ditong may logbook na nilagay mo yun ang nagawa ng pagkakamali ng kapatid mo? Wala naman. So, ibig sabihin na natin, Panginoon, unlimited yung pagpapatawad natin. Ganun lang po kasi yun. Of course, kung sinabi na, pag nagkasala siya, ikaw mo nire-report pa. Hindi. Itatama mo siya. Pag ayaw niya mapatama, basta ikaw wala kang galit sa kanya. Pinatawad mo siya. Pero, siyempre, yung consequence na yung ginawang mali, hindi po pwede na makaligtas yun. Ituturo ang kabanalan ng templo. Itong bahay sa bahanan ito ay bahay ng pag-arasal, dalaminan. So, hindi po pwede na gawin ito ng kung ano-ano lang. Kaya, pakiusap mga kabataan, lalo yung kabataan, huwag natin gawing tipanan yung simbahan para makita lang natin yung crush natin. Huwag natin gawin ngayong simbahan, gagawin natin ang puntahan para meron na tayong point of pupuntahan. Kaya lang pumunta sa simbahan ay para magsaya. Alam mo, totoo magiging masaya, pero mas sige natin. Sino gusto natin? Maging masaya sila o tayo masaya? Sino na pili mo maging masaya? Kasi kapag naging masaya sa Lord, si Lord sa'yo, bibigyan ka rin niya ng kasiyahan. Hindi mo pwedeng hindi. Mga nanay, tatay, palagi ko may anak mo. Pag natuwa ka sa nanay, pag natuwa ka sa anak mo, anong gagawin mo? Ihagis mo? Ihagis mo ba? Hindi! Natuwa ka sa anak mo, anong gagawin mo? Anak, hawak mo sa angay. Anak, anong gusto mo? Kung ano na ito. Kahit na alam mo naman na yung anak mo, kaya na lumapit siya, may kailangan. Anak, anong kailangan? Anong gusto mo? Kung tayo mga makasalanan, ganun tayo. Ganun na natin tinitreat yung ating mga anak. How much more kaya si Lord? Kapag nakita niya na tama yung motibo ng puso natin, na gusto natin talaga matuwa si Lord sa atin. Ano kayo po pwede niyang gawin? Sigurado mayroong magandang gawin si Lord. Ang tanong lang, sumusunod pa tayo. Sinasabi ng kanyang salita. Respeto sa templo. Respeto sa templo. Sabi nito sa Isaiah 56:7, tingnan mo natin. Dadalhin ko kayo sa banal na bundok, ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo, malulugod ako sa inyong mga handog, at ang aking tahanan ay tatawagin bahay kalaminan ng lahat ng bansa. Itong church na ito, pag binibigyan natin ng respeto, darating ang time, sana maano po natin ito, ma-visualize natin, na maraming mga tao pumunta rito para manalangin. Maraming mga tao rito pumunta para manalangin. Palagi nyo ang natin, manalangin. Makilala nila si Lord. Kasi yung talagang business natin dito sa church na ito eh. Hindi dahil para kasi kumisan. Nakarinig daw ba kayo ng isa pag may sinasabi kayo sa kaibigan mo kung kaliluwas? Sasabihin sa'yo, business lang naman ang religion. Ako ilang beses ako nakarinig kami. Ewan ko lang kung kayo nakarinig na po kayo na gano'n. Pag may sinishare ng tao, sabi sa'yo, bakong business na naman yan? Anong klaseng business ba yan? Gano'n ang isip nila kasi hindi maalis sa kanila kasi kumisan din yung mga umakyat sa bus. Tapos, mananalangin ng 2 minutes o 3 minutes, ibibigay na yung basket. Of course, hindi ko po sila minang-i. Baka naman pwedeng mangarap ng wala na ng yung dalang
lalagyan ng pera. Kasi ano po tayo, lahat tayo nadadamay po nun. Sa totoo lang, pati tayo mananampalataya talaga, nadadamay ko. Ang tingin nila, pag mayroon kang pinapasok na sa tingin nila bago, ang nasa isip nila, nagtatayo ka na ng mga panibagong business. Yan, masabi ito, gagaling ko kayo sa banal na bundok, ipadara mo ko sa iyong kagalakan sa aking templo. So dapat pag nandito po tayo sa templo, mayroon tayong kagalakan. No? Kaya nga po, dito, palaging pinapangaral natin is kung paano natin mai-encourage ang bawat isa sa pagsunod. Kasi yun lamang po ang tanging paraan para tayo ay makadama ng totoong kagalakan, kasiyahan. Bakit? Paano ganito? Masaya mo ba kung dati kang mayroong vision ba o sigarilyo, nakalaya ka? Masaya ba yun? Masaya yun. Bakit? Unong mo, laki ng natipid mo. Di ba? Malaki ng natipid mo. Pangalawa, hindi ka magkakaroon ng sakit. Hindi ba kagalakan yun? May pumasok dito. No? May pumasok dito. Sinabi, nakainig dito sa atin na hindi maganda ang alak sa katawan. Nakalaya siya ron. Hindi makagalakan yun. Di ba? Mga bisyo nakalaya ko. Dati kang sumaron. Napunta ka dito. Nakita mo na ang buhay mo hindi tinutulad sa isang sugal. Baka nga may kanta si Capredi. No? Alam niyo ba yung kanta ni Capredi? Ang buhay daw ay parang isang sugal. Kung minsan talo, kung minsan panalo. Pero ang buhay ng tao hindi po natin pwedeng itulad sa isang sugal. Kasi ang buhay ng tao ay mahalaga sa ating Diyos. Hindi nakikipagsugal ang ating Diyos para sa ating buhay. Binibigay niya ng hindi na nga nagdalawang isip Ang ating Panginoong Sus, namatay sa krus. Sugal ba yun? Wala. Talagang ginawa na ng ating Panginoon yung mga bagay niyo. Kasi gusto niya magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi ba makakatuwa yun? Mayroong kagalakan sa templo. Kapag may dinala ka rito, siniran natin ang salita ng Diyos. Nakita niya na pwede pala naman, na pwede naman palang makalaya sa alak, sa sigarilyo, sa sugal, sa pornography, lahat ng mga bagay, pwede naman palang makalaya. Kasi sa totoo lang, may mga tao kong nahihirapan. Ilang beses ako nakarinig. Parang dito, hindi ko nalalaman dyan sa labas. Ilang beses ako nakapag-usap, sabi ko sa kanya, bro, hindi ka ba na yan na, may sakit na siya, hindi ka ba na yan, may sakit ka na, nag-yoyosi ba ka? Pastor, nahirap ako. Bakit? Hindi ako makalaya. Bakit hindi ka makalaya? Tinali ba yung sigarilyo sa mukha mo? Yun ako na. Hindi pa siya talaga. Pag nakakakita ko ng ninigarilyo, naglalaway ako. Meron po, totoo mo yan. May mga tao na naglalaway daw pagka pinuso ko pa. Sabi ko sa kanya, palitan mo na lang. Kasi pag bago kain daw siya, parang sarap daw ng pakiramdam. Sabi, palitan mo na lang, mag-candy ka na lang. Sabi, Pastor, baka naman magkaroon ako ng diabetes yan. Di marami. Sabi, bakit? Kasi pag nanigarilyo ko, marami akong nasisigarilyo. Di marami rin akong candy kakainin ka pa rin. Sabi, namiloso ko pa. Namiloso ko pa. No? Again, hindi lang po natin alam. Maraming mga tao gusto niyang lumaya doon sa pagkakaalipin sa kanya ng mga bagay na yun. Pornography, sigarilyo, alak, sugal. Gusto niya makalaya pero hindi siya makalaya. Pero paano kaya? Kung nadala natin dito sa church, pinag-pray natin, di ba? Dalamin pinag-pray natin, nakalaya siya. Meron kaya siyang kagalakan? Malamang, meron siyang kagalakan. Meron siyang kasiyahan. Bakit? Bilay mo yung magmula, parang sa akin po, no? Kasi natuto po akong manigarilyo noon sa edad na 14 years old. Patago pa yun. No, kasi nanay ko mahigpit, sigurado pipitikin yung bibig ko, sasampalin ako pag nakita ko naninigarilyo. Mga naipin ko yung nanay ko siya disiplinarya. Sa edad na 14, kailan ako tumigil manigarilyo? Noong po ay 22 years old na. Di ang tagal. Ako naninigarilyo, pati yung alak. So ang tagal. Sa totoo lang, noong una, kagaya kong sinasabi na,
tipong naglalaway ka pag may nakita kang naninigarilyo. Nakita mo ba kayo ng gano'n? Mga taong naglalaway pagka yung dating naninigarilyo tapos yung naglalaway talaga. Tsaka yung alak. Pag nakakita ng alak, nanginginig. Kasi ano ibig sabihin? Dadalhin ko kayo sa banal na templo, ipadala mo kasi ng kagalakan sa aking templo. Kapag totoo na itong templong ito ay gagamit natin sa panalangin, maraming tao makakaranas ng kagalakan. Maraming mga tao makakakilala sa Panginoon. Maraming mga tao makikita ma-realize na ang susi sa paglaya sa anong klase ng bisyo, panalangin. Of course, hindi ko sinasabi na itong simbahan ito, itong templong ito, dito lang tayo pwede mag- kahit sa bahay natin. Kaya pasin po ninyo. Tingnan niyo po mabuti. Sipin po mabuti. Masarap ba mag-pray sa simbahan kaysa sa loob ng bahay? Yung maging practical po tayo. Totoo lang po. Di ba pag nandito ka parang yung pakiramdam mo, parang piso na lang nasa langit ka na pag dito mag-pray. Lalo nyo ba yung gano'n? Lalo na, pag kumakita na po yung praise and worship natin, pinupukang kasi yung damdamin natin eh. Hinihingi po yung damdamin natin. Kaya magagulat ka na lang, during sa praise and worship, makaka-realize mo, lalo na nanamlamin mo talaga yung lyrics ng kanta, hindi po pwede hindi ka maalaman, hindi po pwede hindi ka maiyak eh. Marirealize natin, gaano katindi yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Nung kinantan natin kanina yung mga pangako mo, ang daming pangako ng Diyos na pwede natin pangawakan para hindi tayo sumuko sa buhay na ito. Maraming pangako ang Diyos na binibigay sa atin para makita natin kung hahawakan lang natin ito, magtatagumpay tayo sa buhay na ito. Maraming pangako ang Diyos na sinasabi na kung panghahawakan lang natin ito, maayos yung pamilya natin. Bakit? Pangako ng Diyos eh. Kapag nagsimula sa atin na tayo inagbago, magkakaroon ng pag-asa yung pamilya natin. Bakit? Dahil maliligas ba sila? Dahil sa atin? No! Kasi matututo tayo manalangin para sa mga mahal natin. Matututo tayo maging magandang halimbawa yung sa kasama natin. So kapag nakita nyo na gano'n, ito dati ganito, bakit naging ganito na ito? No, dati pag lumayap sa basketball, nakamanin yung siko. Ngayon, pag lumayap na, di ba rin siya yung tamaan? Ganun ba yun, Chris? Ganun ba yun ba yun? Nung naging Kristiyano na dati. Nung naging Kristiyano, pero naging Kristiyano na, kahit pasaktan. So, ibig sabihin, makikita nila, matututunan nila itong bagay na ito sa loob ng templo. Kasi kung sa bahay, hindi na natin maano eh. So, totoo lang, kung isa kasi pag nasa bahay ka, hindi kayo makapag-concentrate. Tama ba? Kung nasa loob ng bahay, hindi ka makapag-concentrate. Hindi na po ka sa TV. Napanood mo eh, hindi ka nun. Nag-aaway sa Senado. Napakiyaro ka yan. Nung nananalang ka, narinig mo. Binapakpakan ng pala si Harry Roque. Hindi na wala ka na sa focus. Samantala kung nandito ka, no, yun lalo kung nag-aabang sa Senado at sa Kongreso, di ba? May nag-aabang tayo kumisan eh. Kumisan, kasarado mo yung pinto, kaso yung kasama mo sa bahay, makikita mo na, nag-aaway na. Wala ka na. Pero kung nandito ka, kaya wala. Tatawagin bahay dalaminan ng lahat ng bansa. So again, makikita po natin na gusto ng Lord talaga, itong bahay templo na ito ay gawin natin sagrado. Gawin natin banal. At ito ay nagiging banal dahil ang mga taong pumapasok ay may kapanalan. Tayo yun. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, tayo yun. Tayo yun. Kaya nagiging banal itong bahay templo nito dahil sa mga tao na pumapasok. Sa mga tao na may tao sa ating Panginoon. No? Yeah, again? So, natin mabuti. Ano ba yung nagawa natin sa templo ito
para ipakita natin na tayo mayroong respeto. Maaaring sabihin mo na lolo-lola ko nagpatayo yung pader na yan. Oo, okay. Pero tanong, may nalitas ba dahil sa pader? Wala. Maaaring gamitin yan, pero tayo pa rin mga tao naririto ang gagamitin ng Diyos. Para itong templo nito ay maging bahay kalanginan. Dadalhin natin yung mga tao dito para makita nila, ma-realize nila, kapag nanalangin tayo, may nangyayari. Kapag nanalangin tayo, may mga bagay na parang hindi mo maintindihan, maunawaan, na pwede palang mangyari. Ganun po eh. Kailangan nakita nila talaga na may something na nangyayari. At may mangyayari lang na something kung meron tayong tao na dinadala rito. Ano something na yun? Nahipo na yung puso natin. Nakita ng mga tao na tayo talagang nagbago. Tulungan natin sila. Help someone find his way back to God. Tayo gagamitin, hindi na po ibang tao yan, tayo na mismo. Yung kasama natin sa bahay. Ano pa? Help someone start up his new life in Christ. Sa atin po yan. Dapat makita nila sa atin yan. Kasi, parang ganito, ang hirap mong ituro isang bagay na hindi mo ginagawa. Tama ba? Ang hirap mong ituro sa atin, dapat manalangin. Teka, nananalangin ka ba? Dapat kilala mo si Kristo. Teka, kilala mo ba si Kristo? Dapat tinanggap mo si Kristo. Teka, tinanggap mo na ba talaga si Kristo? Malalaman kasi yan sa gawa. Malalaman yan sa pananay. Malalaman yan kung paano natin tinitreat ang lahat ng tao. Maraming mga tao nasa paligid, kasama natin sa bahay, nahihirapan. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Hindi nila alam ang direksyon. Pero tayo naririto, naiintindihan natin ang direksyon ng buhay, dapat gawin natin. Ano gawin natin? Dalhin natin sila sa templo. Kasi isa ito sa mga paraan para makita nila na meron tayong pag-asa sa buhay. Sabi ko sa 1 John 1:9, ano po natin yan? Nandiyan yan, ano? 1 John 1:9. Ayan. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Alam niyo ba na hanggang ngayon marami pang mga tao na hindi nila alam yan? Nakakala nila pag nagkasala sila, magbigay lang sila sa simbahan, gumawa lang sila ng mabuti, matatabunan na yung kasalanan. No, hindi mangyayari yun. Kasi ito kailangan ipahayag natin, i-confess natin. At ang sabi diyan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Maraming mga tao, hindi nila alam kung sila mapapatawad pa ng Diyos sa mga nagawa ng kasalanan. Pero tayo alam natin na pinatawad tayo dahil dyan sa verse na yan. At maraming mga tao ang tingin nila sa sarili na napakarumitan sa dami ng kasalanan. Ganun din ang tingin natin dati rin. Pero ito, verse na ito, sabi, linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Bakit? Hindi dahil sa mabuti tayo, sapagkat tapat at matuwid ang ating Diyos. Ibig sabihin, sinasabi lang ng kanyang mga salita na yung mga bagay na yan, usually naririnig natin sa templo. No? Sa templo. Kaya nga, yung templo ay bigyan mo natin ng respeto. Bigyan natin ng pagpapahalaga. No? Kasi ito yung lugar na tayo nagkakaisa, lugar na tayo sumasamba, lugar na tayo sabay-sabay na nananalangin. Lugar na masasabi natin safe na safe tayo kapag pumasok tayo. Actually, dito literal eh. Itong lugar na ito, safe na safe eh, pag may bahay. Di ba? Pero tayo umabot dati, nalala mo, pati kami napapaano dito. Safe na safe. Literal talaga eh, no? Pero, again, alam naman natin na kahit templong ito ay nagiging matatag ng matibay, kagaya ng sinabi ko ano sa dahil sa mga tao na kagaya ng bawat sa atin na pinapakinggan natin yung salita ng Diyos at ginagawa natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. At ang nagawa na gusto ng ating Panginoon, magdala tayo, mag-win tayo ng tao para sa Kanya. Kasi pag napapanahon na po, nakikita na po natin yung mga sign na malapit na dumating ating Panginoon.
Kawawa yung mga tao na hindi pa nakakilala ni Jesus. Kawawa yung mga tao na hindi nila alam kung saan sila pupunta o hanggang ulo sa buhay. At please po, palaging isama po natin sa prayer, lalo na po yung pagpasok natin sa eskwela na mayroong mga estudyante tayo na mawid, madala po natin dito. Pero di sa lahat, pag-pray natin yung mga sarili natin na tayong gamitin na instrumento ng Diyos, na tayong gamitin ng Panginoon na maraming tao makakilala sa ating Panginoon. Tayo po dadako sa ating communion. Tinatawagan ko po ang ating mga kapatid na siyang kasamang magbabali ng Panginoon. Sinasabi po ng salita ng Panginoon, kung sino yung mga tao na talagang qualified o entitled na mag-partake po ng communion. At sinasabi ng salita ng Diyos, ang nararapat lang po mag-partake ng communion is yung mga taong binigay ang kanyang buhay sa Panginoon, sinuweta niya at siya ng palataya. At sa mga oras na ito, ang siya maaaring maging hadlang ay ang kasalanan. Kaya sa oras ito, tayo po'y manalangin at suriin natin mabuti ang ating mga sarili sa harapan ng ating Diyos. At ipaalala sa atin ng Panginoon kung meron tayong pagkukulang pagkakamali, sabihin po natin sa kanya personally ano yung pagkukulang ng pagkakamali natin. Ihingi natin ang tao. Opo, Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang sa lahat ng aming pagkakamali. Maaaring yung mga tao kami nasaktan o kami nasaktan, huwag kami magtanim ng galit sa mga tao nito. Magos, palaging malagay sa aming isipan na hindi niya naiintindihan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. At kami na nakakaunawa, matuto kami Panginoon magpatawad at ulitin ang tao. Yes, Jesus. Yes. Maging aming relasyon sa aming mga mahal sa buhay, sa aming asawa, sa aming anak, sa aming kapatid, kasama sa bahay, kasama sa komunidad, sa eskwela, sa trabaho. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Na kung minsan nakapag-isip kami na hindi maganda sa amin. O na pagsasalitaan namin sila ng hindi. Yes, Jesus. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Na huwag kami mag-isip ng negatibo sa aming kapwa. Hindi naman namin alam kung anong tayo na pinagdadaanan. Huwag kami maging judgmental. Bago sisipin ang Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay mananagot. Ang bawat isa po sa amin, kami pananagot na sa aming kapwa. Ang kailangan namin, Panginoon, ay talagang lumapit po sa inyo at matuto kami, nagayahin kung paano kami pamuhay sa mga tao na sa paligid, even doon sa mga tao na gusto kong magawa ng masama. Patawad ko, Panginoon. Patawad. In Jesus' name. Amen. Sige po, yung gusto mo partake ng communion, tayo may kamay. Hawakan po natin ang napay. Tayo may manalangin. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyo na kayo ng pagmamahal sa akin. Bagamat kami po hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ng Jesus na kusang Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na mayubay sa krus patuloy po niyong pag-alamin ang aming puso sa pagpupuri. Sa pagkalitong tulong ay tinanggap ko mula sa Panginoon, binibigay ko naman sa iyo. Noong gabi siya'y pagkalulo, ang Panginoon Diyos ay tumambot ng tinapay, nagpasalamat, pinagtira-tira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay pinagay. Hawakan po natin ang kupa. Panginoon namin Diyos, kami ipapasalamat din sa iyong kaluwag na buhay. Ang dugo ni Jesus na buhos sa kusang Kalbaryo na siyang nagugas sa aming mga kasalanan upang kami maituloy mong mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang sanghaing buhay para sa kamalatian ng pangalan. Habang patuloy po namin pinapahayag
ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Matapos magkapunan, dumapot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang itong bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo, gawin ninyong pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at inom sa kopang ito, ipinapayag ninyong kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbaril. Sabay-sabay po natin. Tayo din manalangin. Panginoon, salamat sa oportunidad na binigay mo po sa amin para makapag-partake ng communion. Hindi kami karapat-dapat, pero ginawa mo kami karapat-dapat. Hindi kami nababagay sa ganitong gawain, pero pinatawad po kami at dahil sa kapatawaran na yan, naging dahilan pwede kami mag-partake. Muli, Panginoon, hayaan niyo po na malagay sa aming isipan na ginagawa namin itong mga bagay na ito dahil inaalala namin ang iyong muling pagbabalik. Tumalik mo sa aming isipan at sa aming puso itong mga bagay na ito. Panginoon, salamat sa mga pagkakataon binibigay mo sa amin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan mo ng aming muli na isang awit para sa iyo, tanggapin po niyo ito. Dahil ito yung nagagaling sa aming puso, ang gagawin namin ito bilang pagbibigay pugay sa iyo sa aming tingin.
Ano? Panginoon, salamat. Sa awitin niya talaga, hindi namin maunawaan at maintindihan. Bakit ang dami mo pinangako sa amin na kung tutusin, pwede ka namang gumamit o bigyan mo ng mga pangako ang ibang tao, pero kami pinili mo. Salamat po, Panginoon, dahil yung pangako yan ang magdadala sa amin para kami tumibay sa aming pananampalataya. Para makita namin ang kahalagahan na talagang papapasakot sa iyo at bigay ng aming sarili sa iyo. Salamat po, Panginoon, yung pangako yan. Ang tatayuan namin, panghawakan namin, yan din ang gagamitin namin para kuha kami ng mga tao na tatanggapin din yung mga pangako niya. Gamitin ko po ba ito yung bawat sa pusa namin? Kasi yun lang ang tanging paraan para magawa namin ang mga na kami ay magpasakop sa iyo, ibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kasama niya, Panginoon, mabahan namin pangako. Na ikaw nagsabi mo, sino masabi na may physical na karamdaman? Ikaw ang aming magbibigay ng kanin. Kaya sa mga sa kapatid, meron kang physical na karamdaman. Ano man yan? Physical na karamdaman. Sige, sabi mo sa Panginoon, napakabuti ng ating Diyos. Pangako niya kung sino man sa atin may karamdaman, may kabigatan, lumabig sa Kanya, bibigyan niya ng kapahingahan. Sige, sabi mo sa Kanya, ano yung physical na karamdaman na yan? Hindi madamot ang ating Diyos. Hindi madamot ang Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtugon. Kaya na rin, may mga bagay, may mga handang, para kung makasunod kami ron, o makasamba ka sa ating Panginoon, makalaya tayo sa lahat ng klase ng mga bagay na umalihig sa atin. Lahat ng klase ng bisyo, makalaya tayo. Mga gawin na hindi nalalaman para sa atin. Tulungan tayo ron na magkaroon tayo ng direksyon na nilagay yung buhay natin. Yung ating way ng pananalita, yung way ng ating pag-iisip, yun naman ang ating puso. Totally mabuhay ng ating Panginoon para makasunod tayo ng Panginoon. Maraming mga tao mapapahaba. Hindi aksidente na naging kasama natin sa bahay, naging kapitbahay natin, naging kasama sa eskwela, sa trabaho. Tayo ang gagamitin ron. Huwag na tayo magtulong iba. Tulungan tayo ng Diyos, gamitin natin. Yung mga talento binigay sa akin, yung mga resources na binigay sa akin, gamitin natin para marami makakilala at maglaman ng buhay. Yes. Yes. Salamat po. Wala kang trabaho sa mga panahon ito. Kasama sa pangako ng Diyos yan na hindi kayo tutulungin. Gamitin natin na tama yung mga resources na pinagkaroon sa akin. Binigyan tayo ng trabaho, magtrabaho tayo ng gusto. Wala kang trabaho sa kurso mo, ito yung pagkakataon. Hiningin mo sa Panginoon yung trabaho na hindi magiging gandang para makasunod pa rin tayo sa ating Panginoon. Magawa natin yung mga bagay na dapat natin gawin para sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat sa extension ng buwan na pinagdalo mo sa aming kapatid, hindi rin mo na nagkakaroon. Extension ng pag-asawa na mag-asawa. Salamat, Panginoon. Dahil lang ito sa iyong mga pangako, kaya kami nakapagpatuloy sa buhay nito. Kaya kami nakapagse-celebrate pa na extension ng buhay, extension ng pagsasama na mag-asawa kami. Doon sa isang libong gawain namin, ikaw mataas, ikaw mabigyan ng kalwalatian, sa eskwela, sa trabaho, sa lumabahay, o sa komunidad na aming ginagalawan. Tunay na may pasa namin ng iyong pangako sa lahat ng tao na aming mga kasalikuran. Gamitin mo ba ito yung bawat isa sa amin? Gamitin mo kami, Panginoon. Yes. Lord, pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po ng ito upang nalatapos sa iyo ang aming mga leaders, magmula sa aming presidente at sa pinakamabagang nanunungkulan sa national man o sa lokal. Kasi naniniwala kami, Panginoon, ang pagkakaroon lang ng pananatakot sa iyo, tsaka lang sila makapagtrabaho o makapag-serve ng maayos sa kanilang buhay.
Pagpalain po ang kapulisan, mga sundalo, para magamit nila ang kanilang mga posisyon at bigay para sa peace and order at kalayaan ng ating bansa. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dahil po namin ang patuloy kong gagamitin ang bawat isa sa amin. Kaya huwag po kami gagamitin. Huwag na kami magturo. Dahil kami mismo gagamitin mo. Para sabi namin, makapahin namin ang iyong mga salita. Lord, pagpalain mo rin po ang bansa ng Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, isipan para sa Israel ay iyong pagpapalain. Pagpalain mo po ang aming mga leaders na siya nagbibigay sa amin para kumibig kami sa aming pananampalataya. Sa araw nito, Panginoon, umaasa ko kami na maraming mga tao makakilala dahil gagamitin mo kay kayo ang buhay ng bawat sa puso sa amin. Dahil yun po, ang inilagay mo, binigay mo po sa atin. Nang dahilan mo bakit kami nag-exist pa. Ang makapagbilang tao at maibigay po sa iyong panan sa trono ng ibigay. Kaya sa wagang ito, Panginoon, gawin mo po kami malakas, matibay, at matatag sa aming pananampalataya para magawa namin itong mga bagay na ito. Ngayon pa ng Panginoon, inaamin namin, magagawa namin, mangyayari lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na